Hello mga guys, welcome back sa aking channel. So for today's video, magluluto tayo ng pork hamonado. So to start off, mayroon tayong kalahating kilo ng pork casing na pinahiwa natin ng menudo cut. So kayo nang bahala mga guys kung anong preferred ninyong part ng baboy at kung anong cut. So sa akin na itong pinili ko para mas maraming serving. So sumunod na nga rito nga ilalagay natin ay ang ating pineapple juice. So kayo na rin ang bahala nga tumantya kung gaano karami. Pero para sa akin yung kalahating kilo perfect na to para sa isang lata ng pineapple juice. At susunod ko nang ilalagay dyan ay ang ating evaporated milk. So ganun din, tansya-tansya lang mga guys, wala naman tong eksaktong sukat. Kayo na lang para mag-adjust kung kayo na magagawa nito. So susunod natin dyan ay ang ating pamintang durog at asukal na pula. At maglalagay din ako ng magic sarap. So kayo mga guys, option nyo to, pwedeng meron, pwedeng wala, or any seasoning of your choice. At susunod na natin itong haluin. Magandang kombinasyon to mga guys, yung ating pineapple at gatas, dahil parehas sila na may meat tenderizer extract. So sa pineapple alam natin meron na yan, while ang sa gatas ay meron siyang lactic acid na tinatawag, which is yun yung nagpo-form or nagpo-produce ng madaling nagpapalambot sa ating karne. Kaya napakaganda ng texture nito mga guys. So ayan, medyo napaghalo ko na naman siya, no. Pwede mo muna siyang ilagay sa ref for 30 minutes or bahala ka na kung anong. Pwede mo na rin siyang lutuin agad. So ito na nga sa akin, diretso luto na. So nagpainit ako sa isang kaserola, sa kalan, at lalagyan na natin ito ng mantika. At kahit hindi pa gano'n kainit ang mantika, nilagay ko na yung ating bawang. As always, manipis lang ang hiwa ko sa kanya, hindi ko siya pinitpit, kasi para makuha natin yung kabuang aroma ng ating bawang. Bira kung ginagawa yung mga pinipitpit, kasi yung katas na lumalabas nga, para ma-preserve natin siya mga guys. At habang unti-unti na siyang umiinit, isunod na natin ang ating sibuyas. Hiniwa ko lang ng pahaba. Pwede nyo rin isang pinuhin, kayo nang bahala sa ano ninyo guys. Ito po ay guide lang naman, hindi naman necessary na kailangan ganitong hiwa din ang gawin ninyo. Haluin mo lang siya ng haluin hanggang medyo maging transparent na siya. Pagka medyo naging transparent na yung mga iba nating sibuyas, so isusunod na natin dyan ang ating marinated pork na pinrepare natin kanina mga guys. So gagamit tayo ng strainer sa pagkakataon na to, kasi hindi muna natin siyang isabay na lulutuin. Isasangkot siya muna natin siya.
At once na mailagay mo na ang ating mga baboy sa ating kasirola, ay unti-unti na natin siyang isangkot siya at halu-haluin hanggang sa maging kulay brown yung ating mga karne. So, sa mga nagluluto na talaga dyan, alam nyo na yung sinasabi ko na medyo isasangkot siya natin siya. So, at unti-unti, maya-maya lang medyo magpo-produce siya ng na magsabaw. So ito na, naglagay na tayo ng panimpla, ang patis, at halu-haluin lang natin. Mas makakatulong ito na mas mag-produce ng kaunting sabaw. Pero expectin na natin kasi minarinate nga natin siya sa gatas at suka kanina. So, halu-haluin lang natin siya paunti-unti para maiwasan natin yung paninikit ng ating mga karne sa ilalim. At dito sa process na to, hindi ganun kalakas ang ating apoy. Kasi medyo na-tend na ibabad naman natin yung ating baboy. Kaya hindi na siya kailangan ng matagal na babaran. So at this point mga guys, kung mapapansin niyo, yan yung sinasabi ko na in-expect natin na sasabaw na siya. No? Ayan, no? Ayan, medyo masabaw na. Galing yan dun sa pinagbabaran ng ating baboy. Yung mga katas-katas niya. Unti-unti na lumalabas. Isabay na natin yung ating pinagbabaran kanina. Mas madali na itong lalambot. At ito, dun sa ating pinagbabaran kanina ay nagdagdag lang ako ng kaunting tubig para makuha yung mga ibang timpla like paminta at asukal na pula. At naglagay na rin ako ng pork cubes para mas meaty yung flavor pa rin ng ating pork hamonado. At this point mga guys, masihinaan natin ng kaunti lang yung apoy. Ito yung dahan-dahan nating palalambutin yung ating karne. So once na kumulo, kaunti-unti lang din ang halo, kagaya nga sabi natin kanina para iwas lang doon sa paninikit ng ating mga karne sa ilalim. So once na medyo patuyo na siya, ilagay na natin ang ating hotdog. Hilaw pa yan mga guys, dyan ko na siya niluto, nilubog hanggang sa maluto. Once na medyo maluto na ang ating
mga hotdog ay ilalagay naman natin ang ating pineapple tidbits. Yan, medyo halu-huluin natin ng konti para malagay siya sa ilalim. At mas magkatas din ng konting pineapple flavor yung ating nilagay, ano? At yung mga karne para mas lasang hamonado. Etong version pala na to mga guys hamonado 2.0 dahil may iba na ang luto nila ng hamonado ay yung dark, no? Etong hamonado na to ay 2.0. So ayun mga guys, nag-adjust na lang ako ng mga konting sa pampalasa. Naglagay ako ng pamintang durog, konting magic sarap, at ito patis. So option na lang to kung ano yung preferred sa panlasa ninyo. Ito, naglagay din ako ng asukal na pula. At halu-haluin. Ito, tong part na to medyo pinakahina-hinaan ko na talaga to sa yung pointer no ating kalan ay nilagay ko sa pinakababa para yun yung pinakamahina niya, talagang apoy na lang para maiwasan natin yung sunog sa ating karne. At so far sa aking panlasa naman parang okay na, pero ibabad muna natin, ipainitin muna natin siya ng kaunti pa. At siguro mas maganda dagdagan natin ng kaunti pang asukal. Mas masarap sa ating hamonado yung medyo may mas sumisipa yung tamis at asim. Mas maganda yung naglalaban yung asim ng ating pinya at may konting tamis. At yan, okay na tayo mga guys. Ready to serve na ang ating pork hamonado. At please po, don't forget to like and subscribe. Salamat!